tumigil ka muna. Ang sandaling ito ay para sa iyo. May nangyari sa iyo nitong umaga at kahit wala ka pang salita para roon, naramdaman mo na may gumalaw sa loob mo. Ikaw ang hindi nakikitang pinagdadaanan ng iba. Ikaw ang tahimik na nagdadala ng bigat na hindi nila napapansin. Mas nagsisikap ka kaysa sa mga tao sa paligid mo at gayon paman, parang may pintong ayaw pa ring bumukas para sa iyo. May dahilan niyan at sa gabing ito, maririnig mo iyon. Manatili ka rito. Sa pagtatapos nito, makikilala mo ang mga palatandaang paulit-ulit na dumarating sa buhay mo at ang tunay nilang ibig sabihin. Mauunawaan mo ang iisang padron na matagal nang humaharang sa hinihiling ng puso mo. At bago ito magwakas, may isang pahayag akong idedeklara ng tuwiran sa buhay mo dahil ito ang dahilan kung bakit ka dinala ng mensaheng ito sa gabing ito. Hindi ito aksidente na narinig mo ito ngayon. Hindi ka napadpad lamang dito. Para itong isang takdang oras, isang tahimik na pagtawag na para bang ang langit mismo ang naghintay hanggang sa sandaling bumaba ang iyong mga balikat at bumigat ang iyong hininga upang sa wakas ay mapakinggan mo ang katotohanang matagal mo nang kailangang marinig. Bago kita dalhin sa mas malalim, gusto kong malinaw mong marinig ang mga bagay na hindi ko basta-basta sasabihin sa kahit sino. Makikilala mo ang 4 na palatandaang matagal nang kumakatok sa iyong araw at gabi. Mauunawaan mo kung bakit ang ilang pagod mo ay hindi simpleng pagod lamang. At maririnig mo kung paano ka tinatawag ng Diyos sa isang mas tiyak, mas tahimik at mas banal na lakad kaysa sa inaakala mo. May mga mensaheng dumarating lamang kapag handa na ang puso. Hindi sila dumarating sa ingay, hindi sila dumarating sa sigaw. Dumarating sila kapag ang loob mo ay pagod na sa pagkalito at tahimik nang handang tumanggap ng kaliwanagan. Kaya kung narito ka ngayon, may appointment ito hindi dahil sa schedule ng tao, kundi dahil sa oras na itinakda para sa iyong pagkilala. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. May ilang bagay na nangyayari na sa iyo nitong mga nakaraang araw at baka inisip mong pagod ka lang o sensitibo ka lang o sobra ka lang mag-isip. Ngunit hindi iyon ang buong kwento. May mga palatandaan na nagsisimulang magpakita kapag may tumatawag sa iyo mula sa mas mataas na antas at hindi pa sanay ang isip mo na ang kahulugan ng mga ito ay hindi panganib kundi paglapit. Una, may mga gabing bigla kang nagigising sa iisang oras na parang may humipo sa loob ng katahimikan. Hindi ito palaging malakas. Minsan, pakiramdam mo ay basta ka na lang namumulat at kasabay ng pagmulat ay may bigat sa dibdib na hindi mo maipaliwanag. Tumingin ka sa kisame, dumilim ang paligid, at sa pagitan ng iyong hininga at ng dilim, may tanong kang hindi mo masabi ng buo. Bakit ako gising? Bakit ngayon? Bakit parang may gustong iparating sa akin?
At sa sandaling iyon, ang katawan mo ang unang nakakaalam na may ginagawa ang Diyos kahit hindi pa sumasabay ang isip mo. Pangalawa, may mga sandaling bigla ka na lang hinihila ng damdaming hindi mo naman sinimulan. Sa gitna ng araw, habang ginagawa mo ang mga ordinaryong bagay, may biglang lungkot o biglang kirot o biglang kakaibang pag-asa na dumadaan sa iyo na parang alon. Naghuhugas ka ng pinggan, naglalakad ka pa uwi, nakaupo ka sa trabaho at bigla mong sasabihin sa sarili mo, "Ayos naman ako kanina. Bakit ito biglang sumikip? Hindi ka baliw, hindi ka sira." Minsan, ang puso ay nauuna sa pag-unawa at ang espiritu ay nakaririnig bago pa makasunod ang isip. Pangatlo, may mga usapang dati mong inakala na malinaw, ngunit ngayon ay parang hungkag na ang tunog. May mga pangakong narinig mo noon na hindi na tumatama sa parehong lugar. May mga paliwanag na dati mong tinanggap, pero ngayon ay hindi na sapat para pasanin ang bigat ng pinagdaraanan mo. Minsan naiisip mo, hindi na ito ang sagot na hinihintay ko. Minsan ay mas tahimik pa sa ganon, hindi na ako makontento sa dating paliwanag. Iyan ay hindi paglayo sa pananampalataya. Iyan ay paghahanda para sa mas malalim na katotohanan. Pang-apat, may mga paulit-ulit na bilang, pagpanabay, at mga hindi inaasahang pagtapat ng mga sandali na tila sinusundan ka. Titingin ka sa orasan at mapapansin mong parang may ginagawang parehong marka ang oras sa iyo. Makakakita ka ng mga pahiwatig sa mga resibo, sa pahina, sa mensahe, sa usapan, sa mga sandaling parang magkakasabay na nagsasabi, "Tingnan mo ako muli." At sasabihin mo sa sarili mo, baka wala lang ito. Pero may bahagi sa iyo na hindi na naniniwala na wala lang ang lahat. May bahagi sa iyo na alam na may tinatawag na pagkakaugnay na mas malalim kaysa sa pagkakataon. At dito kailangan mong lumuwag dahil ang mga palatandaang ito ay hindi problema na dapat ikahiya. Ang mga ito ay kumpirmasyon. Ang mga ito ay mga marahang paghipo sa iyong kamalayan na parabang sinasabi sa iyo na may nangyayaring totoo kahit hindi pa ito nahuhuli ng salita. Hindi ka pinaglalaruan, hindi ka pinahihirapan ng walang dahilan. Ang nararamdaman mong pag-uulit, pagmulat, pagdaloy at biglang pagbigat ay maaaring mga kumpas ng isang mas banayad na paggabay na matagal mo nang hinihintay. Ang mga palatandaan ay parang mga ilaw sa gilid ng daan. Hindi sila ang patutunguhan, hindi sila ang buong sagot. Ngunit ipinapakita nila na may daraanan, na may gumagalaw, na may inaayos sa loob ng dilim bago pa sumikat ang mas malinaw na umaga. Kaya huwag mong sabihing, "Bakit ako ganito?" Sa halip, pahintulutan mong tumunog sa loob mo ang ibang tanong, "Ano ang itinuturo sa akin ng lahat ng ito?" Huminga ka ng marahan sandali. Hayaan mong lumapag ang mga salitang iyon sa lugar na matagal ng pagod magtanong. Hindi mo kailangang ipaglaban ngayon ang pag-unawa. Kailangan mo lamang tanggapin na may dumarating ng mas malinaw kaysa dati. Na kung kahit isa sa mga palatandaang iyon ay tumama sa iyo, kung may bahagi sa iyo na tumango sa tahimik na paraan, itype mo ang numerong 888 sa mga komento. Ang mga daliring sumusulat niyon ay maliit na pagsang-ayon ng iyong espiritu sa katotohanang naririnig mo ngayon. Iyon ang bilang ng pag-apaw, ng higit pa sa dati, ng biyayang hindi na kayang pigilan. I-type mo ang 888, tapos bumalik ka agad sa akin. Ngunit sa ilalim ng mga palatandaang ito, may isang bagay pang mas malalim. May iisang padron na matagal nang gumagalaw sa likod ng mga pangyayari mo. Hindi lang ito tungkol sa mga gabing nagigising ka o sa mga damdaming biglang bumabagsak. Ito ay mas matanda kaysa sa mga sintomas, mas tahimik, mas ugat. At kapag nakita mo ito, mauunawaan mo kung bakit ang ilang bahagi ng buhay mo ay tila paikot-ulit na bumabalik sa parehong lugar. Ang padron na ito ay ang palaging pag-aakala
na kailangan mong maging mas malakas, mas maayos, mas kapaki-pakinabang, mas hindi abala, mas hindi pabigat, bago ka tuluyang mapansin o matanggap. Parang may nakatanim sa loob mo na nagsasabing ang pagmamahal ay kailangang patunayan, na ang pagtanggap ay kailangang paghirapan, na ang pinto ay bubukas lamang kapag sapat na ang iyong pagod. Kaya naging maingat ka, kaya naging tahimik ka, kaya natuto kang bumasa ng mga tao bago ka pa nila tanungin, at unahin ang pangangailangan nila bago mo maamin ang sarili mo. At dahil dito, naging bihasa ka sa pagbubuhat ng mga hindi mo dapat dala. Nasanay kang ngumiti habang pagod. Nasanay kang magpaliwanag kahit hindi ka naman talaga kailangang magpaliwanag. Nasanay kang maghintay sa gilid habang ang iba ay tila mas madali para sa kanila ang pagkilala at pagbubukas. Sa loob mo, may pamilyar na linya. Ako na naman ang mag-aayos. Ako na naman ang mag-aantay. Ako na naman ang hihingal para lang marating ang bagay na para sana sa akin. Hindi mo kasalanan na natuto kang mabuhay ng ganon. Hindi mo kasalanan na may mga sandaling mas naging maingat ka kaysa masaya, mas alerto kaysa mapayapa, mas handang magtiis kaysa maniwalang may dumarating na walang kapalit na hirap. May mga taong maagang nagturo sa atin na ang pag-iral ay kailangang palakihin sa pagtatanggol. At kapag matagal mo iyong dinala, nagmumukha itong bahagi na ng iyong pagkatao. Ngunit hindi iyon ang iyong pinagmulan. Iyon ay nabuong tugon lamang. Kaya ang bigat na dala mo ay hindi patunay na mali ka. Ito ay patunay na matagal kang nasa loob ng isang huwarang hindi na ngayon angkop sa destinasyong sinisimulan mo ng pasukin. Ang paulit-ulit na pagkaantala, ang paulit-ulit na pagkapagod, ang paulit-ulit na pagdududa sa sarili ay hindi sentensya. Ito ay larawan ng isang lumang pagsasanay na hindi na kailangang maghari sa iyo. Ngunit may kapalit ang matagal na pananatili sa huwarang ito. Kapag lagi mong inaasahan na kailangan mong maging handa bago ka tanggapin, napapagod ka bago pa dumating ang pagkakataon. Kapag lagi mong iniisip na kailangan mo munang maayos ang lahat bago ka lapitan ng kagandahang loob, unti-unti mong inilalayo ang sarili mo sa mismong pagdaloy na hinihintay mo. Kapag ang puso mo ay laging nakaabang sa pagkukulang, hindi nito napapansin ang pintong bukas na pala sa gilid. At doon nagsisimulang manikip ang loob. Doon nagiging tahimik ang saya. Doon ang panalangin ay nagiging gawaing kailangan mong tapusin, imbes na tahanang maaari mong pasukin. Ang padron ay kumakain ng lakas, ngunit mas malalim pa roon, kumakain ito ng pagiging bukas. Hindi ka lang nito pinapagod, tinuturuan ka nitong kalimutan kung paano tumanggap. Ngunit sa gabing ito, may mas malalim pa kaysa sa padron. May ugat, may mas maagang pinagmulan, at para maunawaan iyon, kailangan kong dalhin ka sa isang larawan na hindi dapat mawala habang tumatagal ang ating paglalakbay. Isipin mo ang sarili mo bilang isang halamanang matagal nang nasa gilid ng isang lumang bakuran. Hindi ito bakurang magulo, ito ay may hangganan, may bakod, may lumang tarangkahang minsang binuksan, minsang isinara, at sa paglipas ng panahon ay napag-iwanan ng mga ugat, dahon at alaala. Sa bakurang iyon, may isang punong itinanim noong una pa, bago mo pa maunawaan ang sarili mong pangalan. At ang punong iyon ay naging anino, naging silong, naging taguan, naging silbi. Ngunit sa paglipas ng taon, may ilang sanga na hindi na naalagaan, may ilang ugat na napilitan, at may ilang dahon na natutong mamuhay sa kaunting liwanag. Ganyan minsan ang loob ng tao. May bakuran sa loob mo na minsang tinamnan ng mga salita, tingin, takot at inaasahan. May mga araw na may bumisita roon na hindi marunong mag-alaga. May mga araw na may nagsabing, maging matatag ka, ngunit ang ibig nilang sabihin ay, huwag mong ipakita ang sakit mo. May mga araw na may nagsabing,
Umayos ka, ngunit ang narinig ng puso mo ay ikaw ang problema kapag dumadaloy ka ng totoo. Kaya ang bakuran ay natutong manahimik. Ang halaman ay natutong mag-ipon ng lakas. Ang ugat ay natutong magtrabaho ng palihim at dahil dito, hindi ka basta nahubog sa liwanag, nahubog ka rin sa pagtatago. Ang ilang bahagi mo ay nagtago sa likod ng pagiging mabait, sa likod ng pagiging maaasahan, sa likod ng pagiging laging may kontrol. Parang ang bakuran sa loob mo ay natutong pumirme, natutong huwag humingi, natutong huwag mag-ingay upang hindi na muling mapansin ng anumang magdudulot ng sakit. Kaya kapag may totoong alok ng pag-ibig, minsan ay hindi ka agad lumalapit. Minsan ay tumitingin ka muna mula sa layo, tulad ng halamang natutong mag-atubili kahit may tubig ng dumadating. Hindi ito kahinaan. Ito ang anyo ng proteksyong matagal nang naging bihasa, ngunit ang proteksyon na dati ay nagligtas sa iyo ay maaring siya ring naging pader na humaharang ngayon sa pagpasok ng sariwang hangin. Doon nakalagay ang hiwaga, ang bagay na minsan ay kailangan mo ay maaaring hindi na siya ang bagay na magdadala sa iyo sa susunod na yugto. At ngayon, habang iniisip mo ang lumang bakurang iyon, baka napapansin mo na may mga bahagi sa loob mo na parang tuyong lupa, hindi dahil wala kang buhay, kundi dahil matagal kang hindi pinahintulutang tumanggap ng tubig ng walang pagdududa. Baka may mga ugat na matagal nang humahanap ng lalim. Baka may mga sanga na matagal nang gustong ibuka ang sarili sa araw, ngunit natutunan nilang maghinay-hinay upang hindi mapansin ang sarili nilang pangangailangan. May isang dahan-dahang pagbabago na nagsisimula kapag ang bakuran ay hindi natakot sa kamay na mahinahon. Kapag may pumasok na hindi sasaktan ng lupa, hindi dudurog sa ugat, hindi hahatol sa mga sira, at sa halip ay dumarating ng may katiyakan at pag-aalaga. Unti-unting bumabalik ang dating kumpiyansa ng halaman. Hindi ito biglang himala sa anyong malakas na kidlat. Ito ay tahimik na pagbabalik ng sigla, na gaya ng pag-angat ng dahon pagkaraan ng matagal na tagtuyot. At iyon ang nangyayari sa iyo ngayon, may binubuhay, may binabalik, may parte ng loob mo na hindi na gustong manatiling nakayuko sa dating anino. Kahit hindi mo pa masabi ng buo, nararamdaman mo na ang bakuran ay hindi na dapat manatiling sarado habang ang tubig ay nasa labas lamang ng tarangkahan. Kung ang larawang ito ay tumama sa iyo, kung ang lumang bakuran at ang punong iyon ay parang sumalamin sa isang lugar sa iyong dibdib, i-type mo ang mga salitang nakikita ko ito sa mga komento. Kung ang larawan ay tumama sa lugar na hindi mo pa kayang ipaliwanag, hayaan mong maging selyo ang pagkilalang iyon. I-type mo ito, tapos bumalik ka agad sa akin. Ang pagbalik ay hindi pagsisikap na maging ibang tao. Ang pagbalik ay hindi pagbuo ng sarili mula sa wala. Ang pagbalik ay pagpayag na itigil ang pakikipaglaban sa kung sino ka noong una pa mang ibinilang ka. Hindi mo kailangang gumawa ng bagong pagkatao upang maranasan ang masaganang daloy. Kailangan mo lamang tumigil sa pagkapit sa mga lumang bantay na matagal nang nagsasabi sa iyo na hindi ka pa handa. Hindi mo kailangang magtayo ng karapat-dapat para matanggap. Hindi mo kailangang mag-ipon ng kabutihan para mapalapit. Hindi mo kailangang magbayad ng sakit para sa karapatan mong mabuhay ng buo. Ang kailangan mo ay matutong kilalanin ang mga kamay na tunay na nag-aalaga, ang mga pintong tunay na bukas at ang mga salitang hindi naglalagay sa iyo sa mataas na pagsusulit bago ka payagang pumasok. May anyo ng pagbabalik na simpleng-simple ngunit malalim. Sa umaga, bago ka tumayo ng lubos, ilagay mo muna ang iyong kamay sa dibdib at hayaang marinig mo ang unang hininga mo na walang hinihinging kapalit. Sabihin mo sa sarili mo, hindi ko kailangang magmadali para maging totoo ito. Huwag mong gawing ritual ng pagpilit, gawing pahintulot ito. Hayaan mong ang unang sandali ng araw ay hindi agad pagharang, kundi paglapit. May isa pang anyo ng pagbabalik na mas tahimik pa.
Kapag may sumagi sa isip mo na matagal mo nang gustong sabihin, ngunit pinigilan mo, huwag mo agad supilin. Isulat mo ito sa isang lugar na ligtas sa loob ng iyong araw. Hindi upang magmukha kang malinaw sa iba, kundi upang marinig mo ulit ang sarili mong boses. Ang pagkilala sa tinig mo ang isa sa mga unang paraan ng pag-uwi. Kapag ang loob mo ay muling narinig ang sarili nito, bumabalik ang lakas na matagal nang nakaluhod sa gilid. At may pangatlong anyo ng pagbabalik, ang pag-aalaga sa bakuran na hindi na ayon sa takot, kundi ayon sa pagtitiwala. Pumili ka ng isang maliit na bagay na araw-araw mong aalagaan nang hindi nagmamadali. Isang sandali ng katahimikan. Isang mahinahong paghinga. Isang simpleng pag-amin na pagod ka nang hindi ka agad nagtatayo ng depensa. Ang maliliit na gawaing ito ay parang tubig na marahang ibinubuhos sa ugat, hindi para pilitin ang pamumulaklak, kundi para ibalik ang natural na pagkilos ng buhay. Hindi mo kailangang labanan ang pagiging sensitibo mo. Hindi mo kailangang talikuran ng lalim mo. Hindi mo kailangang pwersahin ang sarili mong maging matigas para lang hindi ka masaktan muli. Ang mas matibay na anyo ng paglago ay hindi ang pagkitid ng puso, kundi ang paglinis ng lupa upang mas maraming liwanag ang makapasok. Kaya ang pagbabalik ay pagiging marunong sa pag-aalaga, hindi sa pagwawagi. At habang ginagawa mo ito, makikita mong may mga araw na hindi na kasing bigat ng dati ang paghinga mo. May mga araw na hindi ka na agad natitinag ng lumang boses ng pagdududa. May mga araw na ang dating mabigat ay nagiging mas malambot at ang dating malabo ay nagkakaroon ng gilid at anyo. Hindi pa ito ang buong pamumulaklak, ngunit ito na ang simula ng paglalim ng ugat sa tamang lupa. Hindi ka tinatawag para mabuhay sa laging pagkahapo. Hindi ka tinatawag para manatili sa pintong laging kalahating bukas at kalahating sarado. Hindi ka tinatawag para ipagtanggol ang sarili mo sa bawat minutong hindi mo pa nararanasan ang kabutihang para sa iyo. Tinatawag ka para matutong tumanggap ng may dignidad at mag-alaga ng may katahimikan at maglakad ng may pananalig na hindi na kailangang sumigaw. Kung nararamdaman mong may bahaging sa wakas ay nagbubukas sa loob mo, hayaang sumunod ang puso mo sa simpleng pagkilala. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa lahat. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang bawat pag-iba ng nararamdaman mo. Minsan, sapat na ang maramdaman mo ang dating bakuran na muling humihinga. May bagay sa mensaheng ito na nagpatibay sa alam mo na sa loob mo, kaya hayaan mong ang iyong pag-like ay maging amen na walang salita. Hindi bilang hindi bilang sukat, kundi bilang pagsang-ayon na ang tinawag dito ay tinawag ng tama. Huminga ka ulit ng dahan-dahan. Hayaan mong tumigil sandali ang ingay sa paligid ng isip mo. Ang kailangan mong marinig ay mas tahimik kaysa sa iniisip mo at mas totoo kaysa sa matagal mong pinaniwalaan. May taong pumasok sa isip mo habang nagsasalita ako. Maaring tahimik siya sa paraang hindi napapansin ng iba. Maaring pagod siyang magdala ng mag-isa. Maaring matagal niyang hinihintay na may makakita sa bigat na hindi niya ipinapakita. Ipasa mo sa kanya ang mensaheng ito, hindi bilang mungkahi, bilang paghahatid. Sa paraan ding inabot ito sa iyo ngayong gabi, sa takdang oras. Bago magsara ang sandaling ito, itype mo ang mga salitang ako, ang isa sa mga komento, hindi bilang hiling, hindi bilang pag-asam, kundi bilang kumpirmasyon. Ang kasunduan na tahimik na nabubuo sa pagitan ng langit at ng pakikinig mo sa mga huling minutong ito ay ang isa sa buhay mo sa buong panahong ito. Humawak ka sa katiyakang ito. Humawak ka sa katahimikan na hindi ka na kailangang pilitin upang maging mahalaga. Humawak ka sa pag-alam na ang daan mo ay hindi na kailangang itulak ng takot para maging totoo. Ikaw ay pinatutunayan. Ikaw ay inilalagay sa tamang lugar. Ikaw ay iniaangat ng hindi nasisira. Ikaw ay hindi nag-iisa sa pagtanggap na ito.
Sa mismong sandaling ito, sa iba't ibang panig ng mundo, may mga pusong tumatanggap din ng parehong pagkilala kahit hindi sila magkakakilala. Bahagi ka ng isang bagay na hindi maingay kung umiral. At iyan mismo ang dahilan kung bakit ito totoo. Ito ay natatak. Ikaw ay pinatutunayan. Ikaw ay hindi basta kinakaladkad ng mga araw. Ikaw ay tahimik na inaakay, at ang inaakay ay hindi iniiwan sa gitna ng daan. Kung minsan ay iniisip mo na ang mga huling linggo ay puro paghihintay lamang, puro pagod lamang, puro walang lamang pag-usad, ngunit ang totoo ay may mas malalim na ginagawa sa loob mo, at ang ginagawa na iyon ay hindi kabiguan kundi paghahanda. Hindi ka pinapahirapan upang mapahiya ka. Hinuhubog ka upang makilala mo ang iyong mismong tinig kapag dumating na ang tamang oras. Ikaw ay inilalaan. Ikaw ay hindi nagiging mas kaunti sa tuwing tila may naiiwan ka. Sa bawat pagkakataong akala mo ay napapahinto ka, may itinatanggal na palyado sa loob mo, may binabalik na katahimikan sa dibdib mo, may nililinis na lupa sa ilalim ng mga ugat ng iyong pagkatao. Ang diyang mga naantalang bagay ay hindi laging tinanggihang bagay. Minsan, ang mga ito ay hawak lamang ng Diyos habang pinalalalim pa ang iyong paninindigan upang kapag dumating ang bunga, hindi mo ito mabitawan dahil hindi mo pa kaya. Ikaw ay pinapalambot ng hindi sinisira. Ikaw ay pinapalakas ng hindi ginagawang manhid. Iyan ang hiwaga na matagal mong hindi napansin. Ang tunay na pag-aalaga ay hindi ka ginagawa na matigas sa lahat ng bagay, kundi marunong kang humawak, marunong kang pumili, marunong kang tumigil sa paghabol sa mga pader na hindi naman kailanman itinayo para sa iyo. Kapag naging mahinahon ang loob mo, doon pa lamang makikita ng iyong paningin ang mga pinto na dati ay natatakpan ng iyong sariling pangamba. Kaya huwag kang mabigla kung sa mga susunod na araw ay may mga usaping dati mong pinipilit ay kusa ng luluwag. Huwag kang magulat kung may mga taong dati mong kinakapitan ay kusa ng mawawala sa bigat ng iyong damdamin, hindi dahil lumamig ka, kundi dahil natuto kang pumili ng kapayapaan. Huwag kang matakot kung ang ilang dating pangako ay hindi na tumutunog sa puso mo gaya ng dati, sapagkat ang inyong yugto ay maaring nagbago, at ang Diyos ay hindi natutulog sa paglipat ng panahon sa iyong buhay. Ikaw ay tinatawag sa kaliwanagan na hindi kailangang sumigaw. Ikaw ay tinatawag sa lakas na hindi kailangang maghambog. Ikaw ay tinatawag sa kapahingahang hindi katulad ng pagtalikod, kundi pagdating sa tamang lugar. Ang buhay mo ay hindi lamang binubuksan, ito ay inaayos. At kapag ang buhay ay inaayos ng may akda, ang mga nawalang linya ay hindi nawawala, sila ay inilalagay sa tamang pahina. At habang ang pahina ay umuusad, tandaan mo ito. Hindi ka hinihinging maging iba, hinihingi lamang na hindi ka na bumalik sa dating pagkalimot sa sarili. Hindi mo kailangang lunurin ang iyong pakiramdam para magmukhang matatag. Hindi mo kailangang itago ang mga luha mo para mapatunayan ang pananampalataya mo. Hindi mo kailangang pagtakpan ang pagod mo para maging karapat-dapat sa pagdalaw ng pag-asa. Ang mga bagay na inakala mong kahinaan ay madalas palang mga pintuan. May bahagi sa iyo na matagal nang nagnanais ng pahintulot. Pahintulot na huminga ng mas malalim. Pahintulot na aminin na minsan ay hindi mo alam ang gagawin. Pahintulot na huminto sa pag-aalala kung sapat ka ba sa paningin ng iba. Pahintulot na sabihing ang puso mo ay pagod na sa mga luma at masisikip na sukat. At sa gabing ito, ang pahintulot na iyon ay ibinibigay hindi bilang premyo, kundi bilang katotohanan. Hindi mo kailangang panatilihin ang lahat ng dating paraan upang manatiling ligtas. Kaya hayaan mong mangyari ang tahimik na pagluwag na ito. Huwag mo nang pigilan ang sarili mong madama ang mabigat na bagay na bumababa mula sa balikat mo. Huwag mo nang gawing kahihiyan ang pag-amin na may mga bagay na ayaw mo nang buhatin kapag hinayaan mong bumagsak ang hindi mo na kailangan, hindi mo binibitawan ng iyong lakas. Ibinabalik mo ito sa tamang anyo,
sa anyong mas malaya, mas tapat, mas handang tumanggap. Ngunit may isa pang sandali sa paglalakbay na ito at iyon ang sandaling maririnig mo ang panloob na pag-click ng pagkilala. May ilang katotohanan na hindi dumadating na may malakas na tunog. Dumadating sila tulad ng saradong kandado na biglang natamaan ng tamang susi. At kapag nangyari iyon, may panahong tila humihinto ang paligid habang ikaw ay nakatingin sa isang bagay na matagal mo nang naroon, ngunit ngayon mo lamang tunay na nakita. Iyan ang susunod na pintuan at kailangan mo itong marinig ng malinaw. Kung ngayong gabi ay parang may bahagi sa iyo na pumipirma sa tahimik na paraan, kung ang loob mo ay nagsasabing hindi ito basta-basta lamang, itype mo ang mga salitang naririto ako sa mga komento. Ang larawang iyon ng pintong tumunog ng tama ay ang lugar kung saan dapat mamalagi ang iyong pagkilala. I-type mo ito, tapos bumalik ka agad sa akin. Hayaan mong ang pagkilala ay maging permanenteng marka sa sarili mong tala. May lalim na hindi ka pa naglalakad ng buo, ngunit malapit ka na. Hindi dahil mas nagmamadali ka ngayon, kundi dahil mas nagiging malinaw ang tinatawag sa iyo. Ang iyong pagdududa ay hindi na kasing lakas ng dati. Ang iyong paghinga ay mas may puwang na. Ang iyong puso ay hindi na agad tumatalikod sa unang palatandaan ng pagdating. Iyan ay hindi maliit na bagay. Iyan ay pagbabago ng direksyon. At sa direksyong yon, may isang katotohanang kailangang itala mo ng mahinahon. Ang pagiging bukas ay hindi pareho sa pagiging walang hangganang sugatan. Ang pagiging bukas ay marunong ring pumili. Marunong itong lumapit sa tama. Marunong itong manahimik sa harap ng mali. Marunong itong gumalaw nang hindi ikinakahon ng takot ang buong pagkatao. Kapag natutunan mong pahalagahan ang ganong bukas, hindi ka na madaling mabubuhay sa lumang pagkalito. Kaya ang darating ay hindi lamang sagot. Ito ay pagkakaayos. Hindi lamang pagbabago, ito ay pagbabalik sa tamang pwesto. Hindi lamang paggaling, ito ay pagpapanumbalik ng paningin. Ang ilan sa mga bagay na hinahanap mo ay matagal nang naghihintay na makita mo sila mula sa mas tahimik na loob, dahil dun lamang sila nagiging buo. Ikaw ay hindi pinabayaan sa gitna ng proseso. Ikaw ay hindi nakalimutan sa likod ng pinto. Ikaw ay hindi isinantabi habang ang iba ay inaasikaso. Ang bawat sandaling tila walang nangyayari ay naglalaman ng pag-ukit, at ang pag-ukit na iyon ay nagbubukas ng hugis ng misyon mo. Ang misyon na darating sa iyo ay hindi mamamatay sa ingay. Ito ay bubukas sa katahimikan na ngayon mo pa lamang natututunang pakinggan. At narito ang huling bagay na kailangang manatili sa iyo kapag tumigil na ang mga salita. Ang pasanin na hindi mo na kailangan ay hindi mo kailangang ipaliwanag bago mo ito bitawan. Minsan, ang pagbitaw ay mas matuwid kaysa pagtalakay. Minsan, ang pagsunod ay mas malalim kaysa pangangatwiran. Minsan, ang katapatan ay nasa simpleng pag-alis sa dating timbang at sa pagharap sa mas magaan na paglilimbag ng iyong bukas. Kaya manatili ka sa tahimik na pagtitiwalang ito. Hindi mo kailangang pabilisin ang lahat. Hindi mo kailangang ipilit ang lahat. Hindi mo kailangang ilaban ang lahat. Ang pinipili para sa iyo ay hindi laging dumadating sa anyo na inaasahan mo, ngunit palagi itong dumarating. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina.
Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.